Finland in danger. That's why they need 2 million Filipinos ASAP, right away. A lot of people link this over, and honestly, I'm really curious to see this. So please come join me. Let's go. Ang Finland ay desperadong nangangailangan ng 2 milyong mga Pilipino. Ngayon mismo. Ngunit, hindi ito katulad ng iniisip mo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tunay na dahilan kung bakit kailangan ng Finland ang tulong ng mga Pilipino at bakit mga Pilipino lamang. Imagine this, katropa. Nakatira ka sa isang bansa na kilala sa malinis na kapaligiran, high-quality na sistema ng edukasyon at mapayapang pamumuhay. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang napakahalagang bagay na nangyayari. Ang Finland, na itinuturing na pinakamasayang bansa sa mundo, ay humaharap ngayon sa isang napakalaking krisis. Anong krisis baka mo? Well, ito ay ang labor shortage o kakulangan sa manggagawa. Isang krisis na sa sobrang lala ay handang magbayad ang bansa ng 90,000 pesos sa mga Pilipino para lamang pumunta at magtrabaho doon. This was happening in Japan too. I think it's a lot of people are having issues with working. And even though they might be the happiest country, not Japan, but Finland, and an example is like they still are having a lot of people quit or not want to, or maybe even move out of Finland. There's probably so many things that are going on. But when you get Filipinos who are some of the most loyal / hardworking, I mean, this is just... Ngayon, alam ko kung anong iniisip mo. Bakit kailangan pang magbayad ng Finland ng ganoong kalaking halaga sa mga Pilipino? Ano ba ang nangyayari? Isa ba itong magandang pagkakataon para sa mga Pilipino? O mayroon pang mas malalim na bagay na nangyayari ngayon sa Finland na nagtutulak sa kanila para gawin ang offer na ito? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyayahan ko po kayo na i-like ang video nito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ang Finland ay naharap ngayon sa isang mahirap na sitwasyon. Ang kanilang populasyon ay mabilis na tumatanda at isa ito sa pinakamabilis na tumatandang bansa sa Europe. Pagdating ng 2030, halos 25% ng populasyon ng Finland ay lampas na sa edad na 65. Nangangahulugan ito na kakaunti na lang ang mga manggagawa at mas marami ang mga retiree. At anong mangyayari kapag walang sapat na mga manggagawa upang suportahan ang ekonomiya? Crash. Magkakaroon ng malubhang labor shortage na lubhang mapanganib para sa bansa at sa sistemang panlipunan. Ngayon, marahil ay nagtataka ka. Bakit hindi na lang sila mag-recruit mula sa ibang mga bansa sa Europe? Well, hindi yung ganoon kadali, katropa. Maraming bansa sa Europe tulad ng Finland ang naharap sa kaparehong demographic problem. Yeah. Dagdag pa rito, pinipili ng mga nakababatang henerasyon ang mas tech-oriented o flexible na mga trabaho kaysa sa mga industriya na desperadong kailangan ng Finland. Dito pumapasok ang mga Pilipino. Pero teka muna, bakit nga ba nakatuon ang atensyon nila sa mga Pilipino? Probably because they have the most, right? Ang Pilipinas ay may isa sa pinakamalaki at pinakamauhusay na labor force sa buong mundo. Ang mga Pilipino ay may reputasyon sa pagiging isa sa pinakamasisipag, pinakamaasahan at adaptable na manggagawa na makikita mo kahit saan. So, bakit nag-o-offer ang Finland ng 90,000 sa mga Pilipino? Hindi yan maliit na halaga. Maaaring hindi ganoon kalaki ang halaga na yan kung ikukumpara sa sahod sa iba pang mga bansa. Ngunit sa Finland, malaking bagay na yan. Ang 90,000 pesos ay katumbas ng halos 1,600 euros. Sa Finland, sapat na yan para mamuhay ng komportable, makabayad ng renta at ma-enjoy ang disenteng pamumuhay. Wow. Pero dahil ang Finland ay desperadong nangangailangan ng mga manggagawa, handa silang maglaan ng ganitong klase ng financial commitment upang mahikayat ang mga taong handang punan ang mga puwang na yon. You see, ang halaga ng pamumuhay sa Finland ay talagang mataas, lalo na sa mga lungsod tulad ng Helsinki. Ngunit, may malaking pangangailangan para sa mga manggagawa sa mga larangan tulad ng healthcare, technology, hospitality at construction.
And all of those Filipinos are excellent at, especially in hospitality. I mean, if you just need like kindness overall, plus the healthcare thing, you'll win. Ang sahod ay maaaring hindi kasing taas kumpara sa ibang mga bansa. Ngunit ang mga benepisyo ay kamangha-mangha. Mahusay na healthcare, libreng edukasyon, mataas na kalidad ng buhay at isang mapayapang kapaligiran. Kaya para sa mga Pilipino na naghahanap ng bagong simula, ang offer na ito ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol din sa lifestyle, mga oportunidad at sa hinaharap na maaaring ibigay ng Finland. So, bakit nga ba partikular na pinupuntirya ng mga Finnish employer ang mga Pilipino? Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang hindi matatawarang work ethic. Wala kang makikitang mga manggagawa na kasing dedikado, flexible at handang magbigay ng higit pa sa kanilang makakaya tulad ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino ay nag-excel sa kanilang ginagawa at hindi lang ito tungkol sa kasipagan. Ito ay tungkol din sa kakayahang umangkok o adaptability. Yeah, very adaptable. Ang mga Pilipino ay may natatanging kakayahan na makiisa sa iba't ibang kultura at kapaligiran. Ito ang dahilan kung bakit makikita mo sila na umuunlad sa mga bansa sa buong mundo. Ngunit, hindi lang ang mga kasanayan at kakayahang umangkok ang nagpapatingkad sa mga Pilipino, kundi pati na rin ang kanilang positibong pananaw, sense of community, at ang kanilang katapatan sa mga employer. And think about it, of course they have that. Like I've mentioned in countless other videos, like when you deal with typhoons and you deal with so many hardships consistently like you do in the Philippines, which some of it is actually, majority of it is not in your control. Nature-wise, with typhoons or storms and things like that, you have to have the utmost patience and you have to have the best outlook on life to be able to persevere through that. And that happens through building and shaping your character through these tragedies that may happen. And so, of course. Ang mga Finnish employer ay naghahanap ng mga taong hindi lang magaling sa kanilang trabaho, kundi mga taong mananatili, bubuo ng relasyon sa mga kasamahan at mag-aambag sa komunidad. Taglay ng mga Pilipino ang lahat ng katangiang ito. Pero hindi naman ito one-way street, ika nga. Ang Finland ay makikinabang din syempre, pero malaki rin ang benepisyo para sa mga Pilipino. Let's take a step back mga katropa at pakinggan natin ang kwento ng ilan sa mga Pilipinong nakapagtungo na sa Finland. Yeah, you gotta see Mula actual sa mga nurse experiences. sa mga ospital sa Helsinki hanggang sa mga construction workers sa Tampere. Ginawang tahanan na ng mga Pilipinong ito ang Finland at namuhay roon ng maayos. Tulad na lamang ni Maria, hindi niya tunay na pangalan. Isang nurse na lumipat sa Finland 5 taon na ang nakararaan. Nagpunta siya roon upang maghanap ng mas mataas na sahod, seguridad sa trabaho, at isang tahimik na kapaligiran upang panakihin ang kanyang mga anak. Ngayon, tinutupad na niya ang kanyang mga pangarap. Tumutulong sa mga nakatatanda at tinatamasa ang mga benepisyo ng natatanging healthcare system ng Finland. Nariyan din si Jake, hindi rin niya tunay na pangalan. Isang software developer na nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa isang nangungunang tech company sa Finland. Wow. Ibinahagi niya kung paano pinapayagan ng work culture ng Finland na babalansin niya ang trabaho at buhay. Para sa mga Pilipinong ito, hindi lang ito tungkol sa sweldo, kundi tungkol din sa pagkakaroon ng dekalidad na buhay sa isang bansa na pinahahalagahan ang balanse ng trabaho at buhay, kaligtasan at pagkakapantay-pantay. Ang mga kwentong ito ay hindi na pangkaraniwan. Ito ay nangyayari sa buong Finland. Ang mga Pilipino ay nag-a-adapt, nag-aambag at bumubuo ng hinaharap sa malaparaisong bansa ng Finland. So, saan nga ba talaga kinakailangan ang mga manggagawang Pilipino? Magsimula tayo sa healthcare. Ang healthcare system ng Finland ay isa sa pinakamahusay sa buong mundo. Ngunit, naharap ito sa matinding pressure dulot ng tumatandang populasyon ng bansa. Yeah. Oh yeah, if like 25% of the population is getting old and everybody else is getting old, right? Or 25% is already old and then the rest are getting old, it's going to be a very, very difficult time if you don't have a lot of workers, especially ones that show a lot of care. And I'm not saying that Finland doesn't, but Filipinos will only add to that as a plus
of even more hospitality and a lot more care. Taas ang demand para sa mga nurse, caregiver at mga medical professional. Ang mga ospital at mga care homes sa Finland ay patuloy na nagre-recruit ng mga Pilipino dahil sa kanilang mga espesyal na kakayahan at malasakit sa pag-aalaga. Exactly, yeah. At hindi lang sa healthcare, maging sa sektor ng teknolohiya ay kailangan din ang mga Pilipino. Ang Finland ay pahanan ng ilan sa pinakakilalang tech companies sa buong mundo, tulad ng Nokia, Rovio, ang creator ng Angry Birds, Oh my at gosh. Supercell, ang creator ng Clash of Clans. Ang mga Finnish company tulad ng mga tech giant na ito ay nakatuon sa Pilipinas upang punan ang mga posisyon sa software development, data analysis, IT support at marami pang iba. At nariyan din ang construction. Ang lumalakas na real estate market at infrastructure project ng Finland ay nandudulot ng makinding pangangailangan para sa mga bihasang manggagawa sa construction at engineering. At sino ang tumutugon sa demand na ito? Siyempre, ang mga Pilipino. Ngayong natalakay na natin ng detalyado kung bakit kailangan ng Finland ang mga Pilipino at kung gaano kalaki ang handa nilang ibayad, sagutin naman natin ang isa pang mahalagang tanong. Paano nga ba makararating sa Finland ang mga Pilipino? Kilala ang Finnish immigration sa pagiging straightforward nito. Ngunit may ilang bagay na kailangan mong malaman. Kailangan mong magkaroon ng job offer at ang proseso ng pagkuha ng work visa ay maaaring magbago depende sa iyong propesyon. Maraming Pilipino ang pumapasok sa Finland gamit ang temporary work permits at pagkatapos ng ilang taong pagtatrabaho sa bansa, maaari silang mag-apply para sa permanent residency. Yeah. Kaya kung iniisip mong pumunta at lumipat sa Finland, maaaring ito na ang inihintay mong pagkakataon. Ang Filipino community ay patuloy na lumalago sa Finland at hindi lamang sila nagtatrabaho roon. Sila ay nakikiisa rin, nakikipagkaibigan, nagdiriwang ng mga Filipino festival at ibinabahagi ang kanilang pagmamahal sa pagkain, musika at tradisyon sa kanilang mga Finnish neighbor. So, ano ang hinaharap ng Finland at ng Pilipinas? Ang relasyon ng dalawang bansa ay patuloy na magiging mas matibay habang patuloy na umaasa ang Finland sa mga manggagawang Pilipino upang punan ang mga kakulangan sa labor force at makapag-ambag sa kanilang ekonomiya. Yo, if I travel to Finland, I'm gonna see a lot of Filipinos. But of course, nothing beats the Philippines. But of course, I want to travel to Finland, and knowing that I'm probably gonna see even more Filipinos there, bro. 2 million of them, most likely. Like, that's gonna be crazy, man. That's gonna be crazy. Para sa mga Pilipino, ito na marahil ang simula ng isang bagong kabanata. Puno ng mga oportunidad, pag-unlad, at mas magandang kalidad ng buhay. Higit pa sa mataas na sahod ang maaaring ibigay ng Finland. Ito ay nag-aalok rin ng isang magandang hinaharap. At para sa mga Pilipinong handang gumawa ng hakbang, ito ay isang hinaharap na magbibigay ng katatagan, oportunidad at mataas na antas ng pamumuhay. Ito ay simula pa lamang. Ang tanong ngayon ay, handa ka ba sa pakikipagsapalaran? Hey, you guys let me know if you're going to do this, or maybe if you already live in Finland and how that's going. I'm sure, and I've seen a lot of comments that you guys still miss the Philippines because it's your home, right? And you go here for stability or you go here for certain specific work. But with that being said, let me know in the comments your story or how that's going. And also let me know any other videos that I should react to. I love you guys. Till next time. Peace. How good you been living? Wait, how good you been living? I've been living too good for you. I've been living too. Did what I did and I do it again. Every move that I make, I ain't feeling repent. Nobody believes to believe it's a friend, and you question your moves like you really won't end. Really?